Mabuti ho nga sana kung totoo yung sinasabi ng gobyerno. Dahil alam niyo naman, late na ang kanilang response, di ho ba? Yung mga ayuda nga po nila, nag-roll out yun after several weeks nung nagsimula ang krisis. So napakabagal talaga ng response ng gobyerno. So kung ang sinasabi po nila ngayon ay pinag-aaralan nila, no, talagang late na yan. No? But more importantly, para sa akin, kung totoong pinag-aaralan nila yan, ang pinaka-importante po talaga ay yung marinig na natin kaagad, ano ba ang plano? Kasi sa totoo lang po, ang pinakamalaking problema natin sa krisis na ito, wala pong kaplano-plano ang gobyerno natin. Hindi ho natin nakikita kung paano talaga sila magre-respond dito sa krisis na ito, lalo na kung ito ay humaba pa. But the problem is, mas marami, obviously, ay wala pong ginawa at bagkos ang ginawa nila ay pinasa lang nila sa kanilang mga manggagawa ang sakit at ang problema na dinulot ng krisis na ito. Pero ang mas madalas namin nakikita talaga ay yung katotohanan na mas marami manggagawa ngayon ang napupuwersong magtrabaho ng mas mahabang panahon para lang po sila kumita, para lang yung dati nilang kinikita ay maabot pa rin nila. Gaya nga na sinasabi namin, hindi ho po pwede na ang response ng gobyerno ay patumpik-tumpik lamang. At bagamat mahalaga ang ayuda para sa ating lahat, hindi rin po pwede na ayuda lang iniisip ng gobyerno. Dahil sa aming tingin, napakarami pong mga policy responses na pwedeng gawin ng gobyerno immediately, intermediately, at saka long term para masiguro natin na lalabas tayo sa krisis na ito na mas maayos ang buhay ng bawat isa at mas malakas ang ating ekonomiya. Unfortunately, the government is thinking comprehensively. That, to me, is the problem. Sana na magkaroon ng summit ang gobyerno para lahat ng mga stakeholders ay matin at magkapalitan ng kuro-kuro at makabuo ng isang all-of-nation approach dito sa crisis natin. Pero ang problema, patuloy na nagbibingi-bingihan ang gobyernong ito sa panawagan na yan. No, matagal na hong hinihingi ng labor movement yan, ini-ignore ng patuloy ng gobyerno natin. In the meantime, napakarami po mga policy reforms na hanggang ngayon hindi nila gustong kilusan dahil ayaw nilang masaktan yung mga malalaking negosyante na nakapaligid sa kanya. Sabi na nila sa mga manggagawa, huwag daw tayong umasa na may wage increase sa panahon na yan. Kaya kitang-kita mo na kagad immediately ano yung attitude talaga ng gobyerno ito. Talagang wala po silang pakialam kung nagsasuffer na ang mga manggagawa sa matinding problema natin ngayon. Unfortunately, yung pangako po nila na yung mga priority bills ng previous Congress ay uunahin nila, hindi po nangyayari yan. It's important for workers to realize that yung ating welfare, yung ating kinabukasan ay hindi ho natin pwedeng iasa talaga sa gobyerno at this point in time. Dahil nakikita natin walang pakialam ang Kongreso sa atin, walang pakialam ang Malacanang sa atin, kaya ang kailangan panawagan natin dapat magsama-sama manggagawa at tayo po ay sama-sama mag-giit sa mga nasa kapangyarihan.